Dear Madam Native Filipina, isa po ako sa masugid mong taga-subaybay. Ako po ay may fiancéng Afam. Siya po yung pinakaunang naging jowa kong Afam, Madam. Dati po pala may ka-live-in akong Pinoy, pero na-broken lang po ako kasi nagloko siya. So fast forward, naging single po ako for 7 years bago ko nakilala itong Afam sa dating site. Nag-work po pala ako sa ibang bansa bilang isang OFW. At pinuntahan ako ni Afam para magkita kami. So nagsama kami for 7 days. At nag-propose na din siya sa akin. And then, nung bumalik na ako dito sa Pilipinas, ay nagkita kami ulit ni Afam sa pangalawang pagkakataon. Pinuntahan niya ako sa Pilipinas for 2 weeks. And then, bumalik na siya sa Amerika. Madam, lagi na po kaming nag-aaway. Kesyo daw, selosa daw ako. At ayaw niyang tinatanong ko siya kung may kachat ba siyang iba or sa iba pang mga bagay-bagay. Iba kasi minsan, Madam. Minsan kasi busy siya habang magka-video calls kami. Iniisip niya na nagsiselos ako or controlling. Ganon ang dating sa kanya sa tuwing nagtatanong ako kahit soft voice ang tono ng pananalita ko. Kasi hindi ako mabunganga. Lagi kaming nag-aaway at mabilis siyang nagagalit dahil mainitin ang ulo niya. At lagi niya din akong sinisisi na wala siyang peace of mind sa relasyon namin. Lagi ko na lang siyang iniintindi kasi mahal ko siya. So Madam, fast forward ulit, pinuntahan na naman niya ako sa Pilipinas sa pangatlong pagkakataon. That time, nakabook na po pala siya ng ticket papuntang Japan para doon kami magkita sa pang-apat na beses, Madam. Pero sa kasamaang palad, hindi siya tumuloy kasi nag-away na naman kami at nagkahiwalay kami ng tuluyan. And that was 2 days before yung flight naming dalawa papuntang Japan. Pero Madam, tumuloy pa rin ako kasi sayang yung binayad niya. Pero ang hindi ko lang alam ay nung nasa Japan ako, ay nasa Hong Kong pala siya at nakikipagkita sa ibang Filipina. Grabe yung iyak ko at sobrang na-broken ako kasi nakahanap agad siya ng kapalit after naming magkahiwalay. By the way, Madam, nung naghiwalay kami ni Afam ay 7 months po ang relasyon namin. Tapos mula nung nagkahiwalay kami, after a month, ay nakikipag-chat siyang muli sa akin. Kesyo, mahal na mahal niya daw ako. Kaso natakot daw siya sa pagiging selosa at controlling ko. Tapos, last February lang, this year ay nakikipagbalikan siya. And then, 2 weeks later lang ay nag-away kaming muli at nagkahiwalay na naman. Kasi naiinis ako sa ginawa niya sa akin. Lagi ko kasing naaalala. I don't deserve yung ginawa niya. Pero ang sabi niya naman sa akin, hindi daw yon matatawag na cheating. Kasi hiwalay na kami nung nag-meet sila nung girl Pinay sa Hong Kong. Which is totoo naman. So Madam, 1 month na hindi kami nag-usap muli nung nagkahiwalay kami for the second time. And after a month ulit ay bigla na naman siyang nag-chat. Pero hindi pa siya nakikipagbalikan noon. Nag-uusap lang muna kami ng kalmado. Gusto na naman niyang makipagbalikan kasi for the 3rd time. Kasi nga daw mahal na mahal niya ako. Ako pa rin daw ang nasa puso niya. Sa totoo lang, Madam, mahal na mahal ko pa rin siya sa kabila ng lahat ng nangyari sa amin. So fast forward, for the 3rd time ay nagkabalikan na naman kami. But before ako pumayag na maging kami ulit ay tinanong ko muna siya kung hiwalay na ba sila nung girl na taga Hong Kong. At ang sagot niya naman ay hiniwalayan na niya. Hindi naman daw sila nag-away nung nakipaghiwalay siya. Dahil ang sabi niya, gusto niya lang daw i-fix yung mga stupidity na desisyon niya sa buhay niya. Akala niya daw kasi mahanap niya yung peace na hinahanap niya. Pero mas lalong gumulo daw ang buhay niya. At ako naman ang lagi niyang sinisisi. Lagi niyang sinasabi, I treated you like a queen. Pero yung balik sa akin, puro selos at controlling lang.
Lagi niyang sinasabi na maganda ako at sexy. Bakit napaka-insecure ko? Ngayon, gusto niya lahat ayusin. Pero, nung time na nagkahiwalay kami, tinry ko palang bumalik sa dating site kung saan ko siya nakilala. Pero hindi ko kayang makipag-usap sa iba kasi feeling ko niloloko ko siya. Kaya nag-stop na lang ako at pinili kong mag-heal at mag-move on. Sinabi ko sa kanya yun, madam, na bumalik ako sa site. At sinabi kong hindi ko kayang makipag-usap sa iba habang ikaw ang nasa puso ko. Sabi niya naman sa akin ay parehas kami ng nararamdaman. Kasi hindi daw pwedeng turuan ang puso kung sino ang pwede mong mahalin. Ngayon, nagbalikan na kami. Sinabi ko sa kanya na deserve mo ang second chance. As long as may natutunan ka sa pagkakamali mo. Kaya naman madam, nagplano siyang bumalik muli sa Pilipinas para magpakasal na kami. At ang dami niyang plano. Pero laging nagbabago ang isip. Like, magiging okay kami this week. And then, pag may hindi na naman kami na pagkakaunawaan, ay bigla na lang magchat-chat. Na mahal niya daw ako, kaso ayaw niyang magstay sa relationship na wala daw akong tiwala sa kanya. Madam, ako'y napapagod at nauubos na rin ang pasensya. Payuhan niyo po ako mga madam at maraming salamat. God bless you. Hello Madam Letter Sender, simulan ko ang komento sa inyong unang pagkikita na first time niyo palang magkita ng person na nag-propose na siya kaagad. So for me, it means sigurado na siya sa'yo until time comes na parang feeling niya nasasakal siya sa'yo at nai-stress din at the same time. Kasi according sa kwento mo, na ang dating sa kanya ay napakasilosa at controlling mong babae. Madam, baka naman pwede mong alalahanin yung mga actions mo before, yung mga sinasabi mo sa kanya. Baka naman kasi nagiging toxic ka na. Kasi nung nag-engage na kayo, nagiging selosa at controlling ka na because of your past na niloko ka ng iyong Pinoy noon. So in my own opinion and understanding sa kwento mo madam, no? I guess pilit kang nilalaban ni Afam mo pero talagang nasakal na siya sa'yo. Kahit pa madam, malumanay ang pagsasalita mo sa kanya, hindi naman ibig sabihin nun hindi ka na mabunganga. Kasi nakadepende pa din yan sa laman ng iyong mga sinasabi. Kahit soft voice pa yung tono mo. Kung offensive naman talaga ang sinabi mo, then syempre hindi talaga maganda ang dating niyan para sa Afam mo. Ngayon madam, yung mga times na minsan magka-video call kayo, tapos napapansin mong busy siya sa cellphone niya. Yes, uma-agree ako sa iyo dyan na baka may kachat na siyang iba. At hinala ko, tinu-2-time ka na niya. Yun bang, parang naghahanap na siya ng pampalit sa iyo kasi nga toxic ka na at hinihintay niya na lang na makahanap siya ng bago at ma-in love. Tsaka kanya, i-dispatch siya. Kaya nung time nung pang-apat nyo sanang pagkikita sa Japan ay hindi siya tumuloy. Bagkos nakipagkita siya sa iba sa Hong Kong. And I am sure, yung girl na yun matagal na niyang kausap yun. Kasi hindi naman siguro niya imimit yun kung nakilala niya lang si girl after niyong magkahiwalay ng 2 days, diba? In short, option niya talaga yung isang girl at pati ikaw. Para bang sinusubukan niyang hanapin yung peace of mind na hinahanap niya sa iba. Pero kapag hindi naman niya nahanap yun sa girl na kinatagpo niya sa Hong Kong, well, andyan ka pa rin naman, diba? So naging matalino din si Afam, kagaya nating mga Pilipina, diba? Real talk lang, no, na kapag natuksika na tayo sa isang Afam na kausap natin o karelasyon natin, naghahanap tayo ng reserva. Gantihan lang yan or samao na lang. So, maaaring ginawa niyang panakip butas yung girl at nagbabakasakali siya na baka yung girl na yon ang hinahanap niya. So ngayon madam ha, naisip ko lang, siguro matagal ka nang pinakasalan ng Afam mo kung hindi ka naging selosa, controlling at insecure. Alam mo madam, para sa kanila, napaka-importanting bagay po ang peace of mind. Kung hindi nila mahanap yun sa isang girl, hindi talaga yan sila magsisettle sa'yo. Hahanap at hahanap talaga yan ng perfect girl para sa kanila. In my own opinion, mahal nyo talaga ang isa't isa. Kaya lagi kayong away-bate.
Ang may papayo ko lang sa iyo, madam, no? Yes, papuntahin mo muna siya ng Pilipinas ulit at mag-usap kayo ng personalan, heart-to-heart talk. Balikan nyo ang inyong mga nakaraan at ayusin ang mga mali sa relasyon ninyo. Dapat kung totoong selosa ka, madam, then please magbago ka na at bigyan mo siya ng pagtitiwalang buo. At siya naman kausapin mo about sa pagiging mainitin ng ulo at paninisi sa'yo. Well, madam, for me, no, kung sa relasyon may isang selosa, then natural lang na uminit talaga ang ulo ng partner, lalo't walang ginagawang kalokohan tapos laging pinagdududahan. Madam, please wag ka munang magpakasal hanggat hindi naaayos ang gusot sa inyong relasyon. Dapat klaro ang lahat at maayos bago dumiretso sa kasal. Pwede naman kayong magkita sa Pilipinas ulit pero wag muna ang kasal, ha? Siguro sa next nyo na lang pagkikita once hindi na talaga kayo nag-aaway kapag bumalik ulit kayo sa LDR relationship. Mabuti na yung sigurado na talagang nagkakasundo na kayo bago kayo magdesisyon na magpatali sa isa't isa. Dahil sobrang hirap matali, madam, alalahanin mo yan, okay? Kaya give another chance at patunayan nyo sa isa't isa na try lang ang lahat. Madam, at the end, kung walang pinagbago ang relasyon ninyo after nyo magkita ulit at bumalik sa pagiging LDR, then it's time na bumitaw ka na. Pilitin mong mag-move on at kung maaari, madam, kung hindi ka pa fully healed at nakapag-move on, huwag ka munang mag-entertain ng iba. I-relax mo muna ang puso mo. Anytime ka naman pwedeng bumalik sa dating site kung okay ka na. Good luck, madam, sa desisyon mo. Maraming salamat.